As this time, mga kabombo, no, ay atin na hong balikan. Ito pong si Police Captain Daniel. Sir, magandang hapon po muli and welcome ho dito po sa atin hong palatuntunan. Kumusta ho, sir? Naiparating na rin ho ba sa inyo yung pong report ho sa ngayon ng mga kababayan ho nating biktima ho ng scam? Especially yung pong iniimbestigahan din ho ng PNP Jones, yung GMT scam raw ho. So, kumusta ho, sir? Ito ba'y nakarating na ho sa inyo pong hanay ho, sir? So sir, magandang gabi po sa inyo at sa ating mga magiginig ng Bomborok Radyo Kawayan, sir. Yes po sir, regarding po dito sa JMT, nakarating na rin po ito sa aming tanggapan, sir, sa Santiago. Meron po nagpunta sa amin na galing sa Jones Isabela nga po. Ang sabi namin sa kanila ay kailangan nilang dalhin yung mga document na magpapatunay o magpapatibay sa kanilang allegation regarding nga po dito. Unfortunately, sir, wala lang po silang dala nung nakaraang na nagpunta sila sa aming opisina ng mga screenshot ng mga conversation o yung mga pinagpadalhan nila o kaya mga money transfer. Which is, kailangan kasi natin yon para mai-process natin yung requirements para sa investigation po na ito, sir. Na-advise namin po sila na kung sakali na-provide lang nila yung mga screenshot para silang bumalik sa aming himpilan, sir, o kaya ipadala nila dun sa aming email. Opo. Opo, sir. Anyway, sir, based ho dun sa kwento ho nila, paano raw ho ba yung pong, paano ho, how do you describe it, yung klase ho ng pang-scam na dinudulog ho nila sa inyo, sir? Yes po, sir. Regarding po dito, parang lumalabas po, sir, na investment scam po nga po, sir, gawa ng kailangan nilang magbigay ng pera, magpadala para magkaroon ng return of investment. And then, the more na na magre-renew ka at tataas din po yung return ng kanilang mga pera. Opo. Sa talaho ninyo, sir, is it something na ngayon lamang po nangyari? Ito pong mga ganito pong klase ng pang-scam, sir? Ito naman pong investment scam ay dati na rin po ito. Actually, nung nasa Tuguegarao kami, may mga na-investigahan din kami regarding po dito. Ibang pangalan lang ng platform ang ginamit, which is JMT ngayon. Pero yun modus ay same pa rin po na kailangan magbigay ng pera para magkaroon ng return of investment. Opo, sir. And syempre, pagdating ho riyan, sir, paano ho, yung pong ginagawa ho ng mga criminal, so as yung mga kababayan ho natin ay talagang para mapaniwala ho nila na parang legitimate daw ho yan, sir? Yes, sir. Una po kasi talaga, pag nagbigay ka sa kanila ng pera o kaya nag-invest ka sa kanila sa una o kaya pangalawang pagkakataon, makakatanggap ka po kasi talaga ng return ng pera na yon, which is mabilis lang yung terms and malaki nga naman yung interest na makukuha. Kaya yung mga kababayan natin, syempre medyo sa kahirapan din po siguro ng buhay, talagang pumapatol po sila sa ganito. Oho. Sir, so sa ngayon, sir, paano ho ngayon? Yun pong mga pumunta ho sa inyo, may contact pa rin ho kayo sa kanila? Yes po, sir. Actually, meron po silang mga contact sa amin at meron din kaming contact sa kanila. Pag bumalik po sila sa aming himpilan para makumpleto yung requirements, which is yung mga conversation, mga screenshot ng mga pinadala ng pera, saka po natin sila uumpisahan yung pag-iimbestiga regarding nga po sa pangyayari regarding doon. Opo, sir. And syempre, pagdating ho riyan, sir, paano, sir? Kasi kung minsan, ang rason naman nung iba, na halimbawa, yung ibang mga nag-recruit ho sa kanila, sasabihin ho nila, victim lamang din naman ako at hindi ko naman alam na scam pala ito. Ayun po siguro ay pagdating doon, siguro papatunayan na lang nila kung sakali na sila ay biktima lang din. Pero sa atin po, doon sa mga nagko-complain, siyempre i-treat rin po natin na legitimate complaint yun sa nila kung may napatunguhan ng ibang tao. Siguro Opo. Yes, sir. Sir, medyo naputol lamang ho kanina. So far ho, sir, kapag ganito po na mga pagkakataon, may chance ho ba na ma-trace talaga hanggang dun sa pinaka
puno ho nito pong nasabi pong scam, may mga nang-scam, may mga chance ho ba na matitrace ho sila? Okay, Sa mga nawala ho kayo, sir? warrant natin. Hello po, sir. Yes, sir. Medyo naputol lamang ho kayo. Yes, sir. Sir, regarding po sa mga tracing natin na binabanggit niyo po, very helpful naman sa atin o in collaboration sa mga cyber court natin. Willing naman sila na tumulong sa atin pagdating sa mga ganyan para makapag-apply po tayo ng mga nararapat na warrant tulad po ng yung warrant to disclose computer data kung sakaling ang ginamit ay mga cellphone number na yun mang-scam sa kanila, na tumawag sa kanila. Opo. Well, Captain Daniel, sir, no? Meron pa pong parang twist po sa ngayon na ginawa yung pong ilan na meron daw pong nagpapakilalang someone like Regional Director Eco, yung first name ho niya, no, na from Anti-Crime Division daw ho. So far ho, sir, na kung saan may lead na raw ho sila doon po sa scammer pero kailangan daw hong magbayad para ho doon sa pagkain at panggas ng mga taong manghuhuli. So far ho, sir, totoo ho ba na ito pong syempre ito pong ganito pong pangyayari ho, sir, na merong RD na nagngangalang Eco and yun po, no, nanghihingi ng pera? Yes po, sir. Sa personal opinion ko po regarding po sa mga tumatawag sa ating mga kababayan na nagpapanggap, nagpapakilalang miyembro o kaya empleyado ng kahit na anong PNP, especially sa cybercrime po, sir, ay hindi po yan gawain ng cybercrime, sir, na hingan sila ng pera, sir, para lang maimbestigahan o kaya kailangang mahuli yung nararapat na mga suspect, sir. Kumbaga, sila ay libre po na tumutulong ang ating mga kapulisan, wala po silang kailangan bayaran sa atin po. Yun tumatawag po sa kanila, maaari pong i-report nila yan sa pinakamalapit na istasyon ng PNP para mabigyan pansin. Opo. So, wala rin hong someone like Eco yung pangalan, sir? Hindi rin ho Eco, tama ho ba yung pangalan? Hello po? Alright. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So, no, wala naman hong mga officer like yung pong sinasabing Eco yung pangalan, tama ho ba, sir? Wala po, sir. Wala pong nagngangalang officer na Eco at humihingi ng pera, sir. Oh, wala pong ganyang na empleyado, sir, o kaya personnel ng ACG o kaya Anti-Cybercrime Group, sir. Right. Sige po. Sir, yun na lamang ho, no? Maraming salamat sa mga clarification ho ninyo. Meron na lamang ho ba kayong paalala or panawagan sa mga kababayan ho natin para maiwasan ho na mabiktima ho sila ng mga ganito hong klase ho ng scam, lalong-lalo na at papalapit na ho yung pong Kapaskuhan ho natin, sir? Yes po, lalong-lalo ngayon, Pasko at magbabagong taon. Ito pong regarding po sa investment scam po na ito, sir. Sa mga kababayan natin, pag may nag-aalok sa inyo, kayo nang-aakit sa inyo na mag-invest, isipin po natin at magkanta po tayo ng due diligence na alamin kung talagang totoo ba ito o kaya mga legitimate ito, kasi baka mamaya yung mga perang ipinagay natin sa kanila, pinaghirapan natin, ay itatakbo lang din nila. At sir, samantalahin ko na rin gawa ng Pasko at Bagong Taon sa mga online selling naman, sir, o kaya mga buying. Marami pong nabibiktima ng yung mga bumibili online. So siguro samantalahin natin na yung cash on delivery hanggat maaari, yun ang gawin natin. Huwag tayo magbayad ng basta-basta kasi baka mamaya iba po yung dumating sa atin na mga item o kaya baka walang dumating na item sa atin. Ugaliin po natin na cash on delivery po ang piliin natin na mode of delivery at saka payment and transaction. Sige po. Sir, again, maraming salamat po sa inyo pong oras at magandang hapon po muli sa inyo, sir. Yes po, sir. Maraming salamat din po, sir.